May motion for clarification kaming pinail. Abay, dininay po ng Supreme Court, wala pong discussion kung bakit. So we are now invoking, number one, supervening events. First, pumasa po siya sa UP College of Law. Hindi po siya maka-enroll, baka man pumasa, dahil hindi binibigay ang kanyang transfer documents, transcript, yung kanyang certificate, o tapos niya academic requirements, yung po mga requirements for transfer, hindi binibigay. So, ang kahulugan, babalik sa first year college po, si Kapatid Kutya, kahit po tapos na niya ang kanyang college education. Second supervening event, nakikita niyo yung picture niya doon, ni Renato. Dati po nakapagsasalita habang ni Kapatid Kutya, pero ngayon, siya po ay bedridden ng wheelchair, sapagat na-stroke in January. Hanggang ngayon, hindi nakakapagsalita, hindi nakakalakad. So, isa po buhay si Mr. Renato, pero parang pinatay dahil sa sama ng loob. Ang anak ko naman niya ay kailangan bumalik sa first year college kahit tapos na ang kanyang buong kurso. So ito po ay injustice. Kailangan ayon sa konstitusyon ng basic right to education. At pangatlo po, na supervening event, ang humanitarian justice ay isa na po equitable ruling ng Supreme Court. Nasa po ang humanitarian consideration. Kung may mga tao nagiging buhay pero kaya ng kanino, dahil hindi mabigyan ng diploma, hindi mabigyan ng transcript kahit tapos na nila ito. So yun po yun, supervening event ang aming pong ginagamit. At sana po pakinggan kami ng Korte Suprema at pagbigay ng categorical ruling dito sa aming motion for clarification. Yun po yun.